Taos-puso po akong nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo na naririto ngayon at sa lahat ng mga kasamahan, kasama, kaagapay at katuwang ng Office of the Vice President sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Saksi ang tanan sa lisod nga kasinatian sa OVP sa milabay na mga bulan. Naging mas mapaghamon ang pagpapatakbo namin ng mga programa na ang pakay ay pagbibigay ng solusyon sa ilang mga pangunahing suliranin ng mga Pilipino. Ngunit ang mga batikos at sistematikong atake laban sa OVP ay hindi naging sapat para tayo ay humina, huminto at mabigo. The intention to weaken and frustrate us from serving the Filipinos failed. Patunay ang ating pagtitipon ngayon sa tagumpay ng ating pagsisikap para sa mga Pilipino at minamahal nating bansa. Ang tagumpay na ito ay bunga ng inyong patuloy na paniniwala sa mahalagang misyon ng Office of the Vice President. Sa misyong ito ay natutupad natin ang mga proyekto at programang nagbibigay ng ginhawa sa buhay ng mga pamilya, babago sa mga komunidad, huhubog ng mga pangarap at magpapanday ng magandang kinabukasan. Nagawa natin ito ng may paninindigan bilang mga ahensya ng pamahalaan, pribadong kumpanya, samahang sibiko, mga lokal na pamahalaan, may malasakit at may pagmamahal sa bayan. Ang pasidungog natin sa taong ito ay nakatuon sa mga kwento ng pagbangon at pagkain ang pagtahak sa mga bagong layunin, pagsubang ng mga bagong mithiin para sa bayan, at ang matatag na pag-angat na dala ng panibagong pag-asa at mas pinatibay na lakas. Sa bawat programa, proyekto at mga aktibidad na buong pusong itinataguyod ng tanggapan ng Pangalawang Pangulo mula sa pangkalusugan, kabuhayan, pagkain, hanggang sa edukasyon, pagtugon sa mga sakuna at para sa kapaligiran ay binigyang liwanag natin ang landas ng pag-asa. Sa pamamagitan ng ating pagtutulungan, ating isinabuhay ang diwa ng pagsubang at pagbangon. Sabay tayong kumilos sa kabila ng mga limitasyon para sa ating hangarin na maiabot ang serbisyong nararapat lamang na matanggap ng bawat Pilipino. The OVP Medical Assistance Program provided a lifeline and helped ease the burden of overwhelming medical expenses for over 127,984 Filipinos. Baby Jairo and his mother Rubilin are living proof that this hope is real and within reach. In the quiet barangay of Uringao in Cabangcalan City, Negros Occidental, Baby Jairo, a 3-year-old boy, has been braving a battle no child should ever face: leukemia. For every chemotherapy session, his family had to endure a grueling 2-hour journey to the Bacolod city, holding on to hope with every mile. It was his mother, Rubilin, who reached out to the OVP Panay and Negros Islands Satellite Office for help. And with the swift response of our colleagues, help came for the family. Baby Jairo received the medical assistance he needed. Today, we are witnessing his remarkable recovery. He's noticeably more playful,
brimming with energy, and the lump that once caused his mother so much worry has visibly started to shrink. The office of the Vice President indubitably demonstrated that one's commitment to serving the people should never be enervated by challenges, big and small. Undeterred by budget constraints, the office of the Vice President's commitment to serving marginalized Filipinos has remained unwavering. These past year, from May 2024 to April 2025, our programs have reached hundreds of thousands of individuals and families, providing crucial support and fostering hope. Medical and burial assistance for over 127,000 individuals facing health crisis. Our medical assistance program provided a lifeline, easing the burden of overwhelming medical expenses. And during times of profound loss, our burial assistance program offered immediate financial relief to over 25,000 families, helping them honor their loved ones with dignity. Empowerment and mobility. The Magnegosyo Today program ignited the entrepreneurial spirit of over 460 individuals and supported 9 civil society organizations, empowering them to build sustainable livelihoods and contribute to their communities. Across various routes, our Libreng Sakay program provided a welcome respite for over 1 million commuters, easing their daily travel expenses and connecting them to essential services. Immediate relief and care. When disaster strikes, our response is immediate by working hand in hand with LGUs and their existing response teams. Our disaster relief operations effectively reached over 92,000 families and individuals with critical aid, ensuring a unified, collaborative approach to disaster relief. Our Kalusugan food trucks stand ready to provide immediate support during emergencies. From May 2024 to April 2025, these mobile kitchens were deployed 19 times, delivering a total of 3,914 hot meals to the dedicated first responders working tirelessly on the ground. Nurturing young minds. The Pansarap project delivered nutritious buns to over 13,000 students in vulnerable communities, supporting their growth and learning. Sustaining hope and future generations. Our rice program provided essential food supplies to over 146,000 individuals and families facing hardship, offering immediate sustenance and support. Investing in the future. The Pagbabago campaign distributed nearly 200,000 bags filled with school and dental supplies to learners, while also planting over 300,000 trees, nurturing both young minds and our environment. These numbers represent more than just statistics. They represent lives touched, burdens eased, and hope reignited. Despite the challenges, the office of the Vice President's commitment to the Filipino people remains steadfast, driving us to continue making a difference, one life at a time. At ito na nga mga kababayan, no, ngayong araw ang Pasidungog 2025. Ito yung programa no, ng Office of the Vice President na ginanap ngayon sa Davao City. At balita si VP Sara mga kababayan, no, ang mga accomplishments na nagawa ng Office of the Vice President kahit naman sa nangyaring mga panggigipit no, on the past months. At alam naman ng lahat yung ginawa nilang hindi nila binigyan ng budget ng Congress no, itong OVP or binawasan ng budget
ang OVP mga kababayan ngayong 2025, pero nagawa pa rin ng Office of the Vice President ang mga pagtulong no sa ating mga kababayang Pilipino mga kababayan, at isa lang po itong burial assistance mga kababayan na nabigyan ng 127,000 na Pilipino or ang nakinabang mga kababayan no ang naabutan ng tulong ng OVP. At marami pang iba mga kabayan no, yung mga at meron pang nabigyan mga kabayan ng mga disaster relief no, mga biktima ng mga kalamidad ay hindi rin po napabayaan ng OVP mga kababayan. At itong kanilang programa ng green program, itong pagtatanim nila ng mga puno mga kababayan, at naabot na po nila yung 1 million trees mga kababayan no. Kaya grabe itong ginawa din ng OVP. Tahimik lang sila, pero ito na pala yung mga nagawa nila mga kababayan throughout the country. At para sa ating personal opinion, malaking tulong talaga ito mga kababayan no, itong ginawa ng OVP. Kahit na itong libreng sakay nga lang mga kababayan, at lalo at magpapasok ka na, malaking bagay po itong libreng sakay ng OVP. At hindi lang yan mga kababayan, marami pa silang programa kahit na limited yung kanilang budget no. At tingnan natin ngayong 2026 mga kababayan na budget kung bibigyan ba sila or hindi no, or gaya dito sa 2025 budget na talagang binawasan sila talaga ng malaking halaga mga kababayan. Kaya limited na ang kanilang mga serbisyo din. At nung nagpunta nga tayo doon sa OVP Tacloban no, doon sa satellite office ng OVP Eastern Visayas, ay talaga namang ano rin sila doon mga kababayan, malaking kulang yung budget na hindi binigay sa kanila ng Congress, kasi wala na yung tulong na mostly ang pila mga kababayan ay yung sa burial at medical assistance talaga. Yun yung pinakamaraming nangangailangan. At meron pa yung magnegosyo kaday nila na tulong no, para sa gustong magtayo ng maliit na negosyo or pangkabuhayan, ay meron din dito ang OVP no, itong magnegosyo kaday program nila para sa mga, lalo sa mga nanay na gustong magkaroon ng income din no mga kababayan, kahit nasa bahay lang, ay meron ditong magnegosyo kaday mga kababayan na package no, itong OVP na ibinibigay. So ano pong opinion nyo mga kababayan no, dito sa accomplishment ng OVP, kahit na po ginipit po sila no ng Congress. Ayan, wala po silang budget. Ayan, so please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.